Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Elmer B. Hugalbot. Sabi niya, now showing ICI times CIA collab o collaboration. Stick to the plan. Oplan DDS. Destroy the Dutertes shamelessly. Isinare ni Elmer Hugalbot itong article sa Inquirer.net title, US Envoy Visits ICI to Ask About Flood Control Probe. Tanong, anong kinalaman ng US government sa ating investigasyon? Bakit sila interesado? So, tinignan ko itong article nito, binasa ko. Basahin lang natin ang article ha. A senior United States Embassy official met with the Independent Commission on Infrastructure Friday kahapon to ask about its mandate and functions, particularly in uncovering corruption in anomalous flood control and other infrastructure projects. Michael Kelleher, ito yung bumisita, acting Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy, visited the ICI headquarters in Taguig Friday afternoon for a getting to know talk. ICI Executive Director Brian Hosaka told reporters. So bakit? Ano bang interest nila? Ito, ang sagot. They were very much interested in what the ICI will do to address the problem on the flood control projects and other anomalous infrastructure projects. They wanted to know what we have done, what we will be doing. Asked why the US would be interested, Hosaka said, corruption concerns anyone with commercial interest in the Philippines. Correct yan, kailangan. Hindi lang commercial interest. How about political interest? Yun na yung post ni E.B. Hugalbot na ICI times CIA collaboration is stick to the plan. Oplan DDS, destroy Dutertes shamelessly. Commercial and political interest. Okay, punta muna tayo dito sa commercial. Siyempre, trading partner natin ang US. May mga US investors gusto dito mag-invest. Edi, talagang concerned sila sa corruption. Kaya, tama yung sabi ng Philippine Ambassador to the US, Ambassador Romualdez, na affected na ang investment confidence ng mga US businessmen na mag-invest sa Pilipinas. Yung mga pledges ng mga US investor punta sa Pilipinas, alanganin na. We will lose billions of dollars, sabi ng ambassador, Philippine Ambassador to the US. So itong pagbisita ng US envoy sa ICI, to me, ay talagang concerned sila sa talamak na corruption nangyayari sa administrasyon ngayon. And hindi lang US investors ang nawawalan na ng gana, lahat ng foreign investors, kahit nga local. Tingnan nyo sa stock market, wala na. Pull out. Estimated 5 trillion pesos ang nawala mula nung December up to now, according to ex-BSP official. So, more than yung 1.7 trillion peso capital na nawala in 3 weeks time as reported by the SEC chair. 5 trillion pala. Ganyan po ang sitwasyon sa ating bansa ngayon. So, may magagawa ba ang ICI para ma-recover ang business o investment confidence?
Kung ako yung tatanungin, sa ngayon wala pang klaro eh. Kasi mag-iisang buwan na, sobrawan na, September 11 nung nabuo ang ano. Hanggang ngayon wala pa. Anong sabi ng kanilang special advisor? General Azurin, wala pa kaming nakikitang kakasuhan. Gagastos lang sila ng marami pa bago may makasuhan. Sinong makakasuhan? Meron man. Kaya lang, nakikita ko dyan, mga kontraktor lang at mga maliliit na engineers ng DPWH na nasa district level. Kongresista? I don't know. I don't believe so. May makasuhan na ano. Baka pwede pa senador. Yung mga opposition or minority senator. Yun ang alam ko. Basta, DDS, ito, punta natin. Mag-comment tayo sa post ni E.B. Hugalbo. Nagko-collaboration ng ICI at saka CIA. Anong plano nila? Oplan DDS. Ano yung DDS? Hindi Duterte diehard supporter. Kay Elmer Hugalbot is destroy Duterte shamelessly. Sa may post si Congressman Pulong Duterte, nabasa ko, it's a report. Collaboration na ng CIA at United Front dito sa Pilipinas. Ano yung United Front? Mga dilawan o kakamping, makabayan bloc o mga makakaliwa, Marcos loyalist, NGOs, civil society groups, media, para magpakalat ng naratibo para sirain si BP Sara para pagdating ng 2028, mahina na siya. Bakit interesado ang US dito? Takot sila, according to that report, takot sila na mayroong isang Duterte na naman na uupo sa Malacanang at mawawala sila sa eksena. Ayaw na nilang mangyari, itong US government, ayaw nilang mangyari yung panahon ni PRRD na ang Pilipinas lumayo sa US at kumiling sa China at Russia. Yan po. Kaya ba nilang i-destroy ang mga Duterte? That's a challenge for them. Basta tayo mga DDS, magkaisa tayo. Duterte diehard supporters. Magtulungan tayo para makabalik si BP, ang isang Duterte, BP Inday Sara, makabalik sa Malacanang sa 2028. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, excuse me, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang mataga ni Gier.